Good morning! Kainan na yan. Ang ulam ko ay kardes with chicken. Salamat sa nanay namin na nagbigay sa amin ng kardes. Yummy! Ilocos Express ba? Yan yung mga kardes. Oh. Sarap. Bihira lang kaming mag-ulam ng kardes kasi ito ay once a year lang siya namumunga. Hindi siya yung katulad ng ibang gulay na every 3 months pwede kang magtanim, mag-harvest. Tsaka hindi ko talagang namimiss ko talaga to kasi ito yung paborito naming ulam nung bata kami. Nagustuhan nga ng asawa ko to eh. Chinese yung asawa ko eh. Tsaka yung hipag ko nagustuhan nila. Para daw sibot. Nanonood ako ng Facebook kanina. Tapos na ako na biglang sumulpot ito sa aking sa aking Facebook tong Finest China. Finest China. Ito isang taga kasi Ilocano to eh. Tapos biruin mo yun, nagbigay siya ng 1 million sa isang tao lang. Grabe. Isang tao lang humingi ng pangbahay daw. Binigyan niya agad. Siyempre, 1 million. Tapos sabi pa ng ng humingi sa kanya. Lang. 1 million lang pangpagawa daw ng bahay nila para sa family nila. Tapos nag-go siya. Ewan ko. Parang posible para sa akin parang posible mong ibigay sa isang tao lang yung halaga na yun na 1 million, di ba? Sana, payo ko lang, sana naghanap siya ng tinanong niya muna, di ba? Mamaya hindi naman. Di ba guys? Depende yan. Nasa puso niya na yun, hindi natin madidiktahan. Grabe, 1 million isang tao binigay niya. Sana all, di ba? Lahat ganyan ang pero ayaw ko rin kasing nanghihingi ng kahit ano pang manghihingi ka, nakakahiya yun. Sobra. Kakapalan na lang ng mukha yun talaga. 1 million tapos nilalang lang nung humihingi.
Kakahiya talaga ugali ng mga kasama nating Pilipino. Masasabi ko magtrabaho ka para sa sarili mo, hindi yung iaasa mo sa ibang tao yung ano mo. Tapos bahay, nilalang niya. Kakahiya. Yun ang masasabi ko sa mga Pilipino na pag may nakikitang hingi ng hingi, kakaasar. Hayaan na yung tao ang kusang magbigay. Kakainis. Ganun lang talaga yung ugali ng mga kapwa natin Pinoy na hilig manghingi, hilig pag may nakikita lalo sa ay baka naman patulong. Ayoko sa lahat, hindi. Kung kumikilos ka tapos hindi talaga kaya. 'Di ba? Wala ka bang kamay at paa? Trabaho ka. Kakaasar. Minsan din namimihasa yung mga tao Finest China, tapos sinahamon-hamon pa nila si Finest. Parang alam mo yung hindi naman kaya niyan gumastos na 1 milyon sa isang araw nung bumili siya ng sasakyan, halagang 8 million. Parang alam mo yung mga tao nang hahamon na hindi mo naman kasing yaman si Rosmar Mga ganyan pa. Mga tao talaga. Alam nyo sa tao. Di manood na lang kung ayaw nyong manood. Di wag kayong manood. Diba? Taran. Mga tao talaga. Kakainit ng ulo yung gano'n. Kung ako yun, di ko sasagutin yun. Hindi ko aanuhin yun. Pero yan talaga yung niya, yung lahat ng mga tanong sa kanya sinasagot niya naman. Isa-isa niya yung lahat ng mga sagot ng mga tanong ng mga tao sa kanya. Pero bago lang itong nakita ko kung nakikilala niyo si Finest China. Bago lang talaga. Hindi ko, para isang araw lang ko yatang napanood. Tapos lang ako sa paano siya magdaldal, paano siya magsalita, parang ba to? Parang itong magsalita, bilis-bilis niya, ganun. Tapos hanggang sa nakikinig lang ako. Hanggang sa manonood pa ako ng another videos. Hanggang sa parang nakakabisit, di ba, yung ibang mga tanong ng mga tao. Ayun. Laki ng kinikita niya rin sa sa Facebook, sa YouTube. Turuin mo 'yun. Ang 18,000 pa lang sa 18,000 or 19,000 yun yung halaga ng $18,000 halaga ng binili niya na sasakyan sa US. Tapos convert mo sa Pinas, sa peso is 1 million. Hindi. 8 million pala. 8 million pesos. Grabe. Sana all mayaman. Yun lang, hahanga lang tayo pero hindi tayong magsasabi ng, pahingin naman. Pakaasar mga tao. Pasensya na kung nainis ako sa ganong mga ugali ng mga kapwa natin. Sana bawas-bawasan natin yung ganong aasa ka lagi, 'di ba?